Alam nyo guys, this admin is fucked up. There's a leaked document published by the Manila Times today about Alianza's action plan for the next coming weeks before the election. Ayun, so ito na nga, ito na yung Oplan Horus. So ito yung desperate move nila Tambi at ni Manix Dalipe, who is the Executive Vice President of Lakas CMD. So ano nga ba talaga itong Oplan Horus na nag-leak? Pero sige, nandyan naman yung summary nila, yung kanilang mga accomplishment. But what strikes me the most is yung mga strategies nila, how to defend. Ito talaga nag-struck sa akin. Number 4, raising campaign funds, di ba? Ang nakalagay dito, Congressman Zaldico prepared an 8 billion budget to cover for the rallies and logistics as well as cash and propaganda fees. Oh my God, pera ng taong bayan yan. Saan kinuha itong budget nito ni Zaldico na nag-alat ng 8 billion? Alam niyo ba yung 8 billion, ilang tulay nang magagawa niyan? Pwede na rin yung gumawa ng isang linya ng MRT, ng train. Di ba magkano yung Mindanao Railway? Di ba? Tapos, pwede na yan sa Davao-Samal Island Bridge. Pwede na yung mga infrastructure development. Tapos, ipapangbayad nyo lang sa mga propagandista, pang propaganda nyo sa inyong eleksyon. Okay, etong sa second page, nandito yung mga detalye paano sila mag-attack. At siguro, some of them has been already accomplished. Like yung number 1, yung ICC arrest plan, nakadetalye. PNP, PEDA, Human Rights, Congress work with Senator Trillanes. Talaga. For the ICC investigation to obtain arrest warrant for Duterte and successfully arrested and transferred him. Okay, arrested and transferred him. Ibig sabihin, nangyari na. O, diba? Number 2, domestic investigation. The House, DOJ, NBI, COA, AMLAC, interagency on the ongoing investigation of drug war and CF or confidential cases. Ito, attack to kay VP Inday. So, ayan na, nangyari na. Launch the impeachment. Okay, so na-impeach na si VP Inday. The House launched and passed the impeachment complaint against VP Sara in support of the soft budget. AKAP, AICS, tupad. Yun, totoo ngang the impeachment is politically driven and the impeachment is money driven. Ayan o, nakalagay talaga sa number 3, VP Sara's impeachment is driven by the soft budget, AICS, AKAP, and tupad. Tapos ito pa, nakalagay, weaken the Duterte Alliance, action plan against Kibuloy and his KOJC is completed. Therefore, squeeze Duterte's campaign funds. Number 5, counter disinformation kuno. Sila naman fake news. Fight back Duterte and KOJC by information campaign on drug war, smuggling, and private military. O, diba? Ito naman mga susunod na gagawin nila in the next coming weeks before election. Yung mga tinatawag nilang strategies. Number 1, speed up impeachment on Senate using FLR. Anong ibig sabihin na FLR? For later release. Ano yung for later release? Ito na yung mga babayaran nila para bumoto ng impeachment or conviction ni VP Inday. Nakalagay, using FLR to win Senate votes through SP Cheese Escudero. So, gagamitin nila si Cheese para makuha yung mga boto ng mga senator na magko-convict kay VP Inday sa impeachment trial at for later release. Same thing that happened to the impeachment of Chief Justice Corona. Number 2, pull down booming ratings of PDUT's candidates due to Duterte's arrest. PNP, PDEA, Human Rights Congress to work with ICC investigation and arrest warrant of Bongo and Bato de la Rosa. O kasi mataas ang ratings ni Bongo at ni di ba, ni Bato sa surveys. Number 1 nga si Bongo eh. So makikipag-coordinate sila sa interagencies, ito mga DOJ, NBI, COA para i-aresto si Bongo at si Bato. Diba? Number 3, carry forward domestic investigation. House, DOJ, NBI, COA, AMLAC to investigate the drug war and confidential funds case. So, wag na tayong ma-surprise pag ma-freeze ang assets ng mga Duterte through AMLAC. Ayan, nakipag-coordinate na sila. Number 4, disqualify key candidates. Oh, di ba?
file drug and murder cases against Duterte, Pulong, Bongo, De La Rosa in local courts and disqualify them in COMELEC. O, di ba? So, nangyayari na ito kay Camille Villar, di ba? Kasi sumuporta siya kay VP Sara. So, anong nangyari? Lumabas yung mga issues about sa prime water, expose ni Kong Hoon, tapos sa rice tarifications, tapos yung ano-ano pang issues ni Camille Villar, disqualification, yung mga yung mga memo niya sa COMELEC na nagpakita ng show cause order, ayan na, nagsa-start na sila. Inaano na nila si Camille Villar, di ba? Fund the campaign of Carlo Nograles. So, ito na, di ba? Para mawala yung Duterte foothold sa Davao. Kaya, popondohan nila yung campaign ni Carlo Nograles. Number 5, counter disinformation. Shut down the Duterte's fake accounts. Yung mga yung mga vloggers ni na pro-Duterte, yan, nangyayari na yan. Yung kay Crisette, di ba? At kay na MJ, di ba? Tinake down yung mga accounts nila. Number 6, freeze Duterte's assets. So, wag na tayong ma-surprise kasi nakipag-coordinate na sila sa AMLA. So, pinipilayan talaga nila mga Duterte. Okay, guys. So, among all the things listed in the strategies of that memo, iisipin natin, ganito ba magtrabaho mga politiko natin? Is this how we pay them from our hard-earned taxes? Maglaan ng bilyon-bilyong pondo para siraan ang isang politiko. 'Di ba? Ganun ba sila kalala? Hindi sila lumalaban ng patas, 'di ba? Hindi lumalaban ng patas. So, anong gagawin natin as a registered voter? Anong gagawin natin as responsible citizen? Huwag natin ibalik sila sa kanilang posisyon. Mas powerful tayo sa kanila, guys. Kaya sa May 12, bumoto talaga kayo. Bumoto kayo ng politikong gagawa ng tama. Politikong priority ang taong bayan, hindi ka nalang personal interest. Huwag nyo na silang ibalik. Huwag nyo nang ibalik itong mga alyansa na to. Kawawa ang bayan natin. Okay?